Sa tapat ng isang napakalaking sanga ay may nagaganap na gulo. Hindi nakinig ang batang giant na si Quant sa mga kasamahan niya at itinuloy pa rin ang pag-atake kay Yuan. Hindi makapaniwala si Quant matapos masalo ni Yuan ang binitiwan niyang suntok. Nagtataka ito kung bakit nagagawa siyang masabayan ng isang tao sa paligsahan ng lakas. Hindi naman nagustuhan ni Yuan ang ginawa ng giant na si Quant. Kanina lang ay panay ang insulto nito sa kanya tapos ngayon ay naisipan pa nitong daanin siya sa harasan. Habang hawak ang kamao ni Quant ay biglang ngumiti si Yuan. Napikon naman ang batang giant na si Quant sa pagngiti nito at tinanong kung ano raw ang nakakatawa. Mas nilakasan pa ni Quant ang puwersa sa kanyang kamao, pero mas hinigpitan din ni Yuan ang pagkakahawak niya dito. Nawala na ang mayabang na asta ni Quant at napapikit ito sa sakit ng kanyang kamao na pinipilipit ni Yuan. Nagtaka rin ang apat na giant na kasama ni Quant kung paano natatalo ni Yuan sa lakas ang isang giant na kagaya nila. Binitawan ni Yuan ang kamao ni Quant at ibinalibag niya ito ng malakas. May sapat pang oras si Yuan bago magumpisa ang kanyang pagsubok, kaya nakaisip pa ito ng isang magandang ideya. Nabaling ang atensyon ni Yuan sa apat na batang giant na kasama ni Quant. Kinabahan naman ang mga ito sa maaaring gawin sa kanila ni Yuan. Sinabihan ni Yuan ang apat na batang giant na tawagin raw nila ang kanilang mga kaibigan, makikipaglaro raw siya sa mga ito hanggat gusto nila. Tumakbo ang magkapatid na si Boar at Wire matapos marinig ang nangyayaring kaguluhan sa isang parte ng giant forest. Habang papalapit sila ay naririnig nila ang mga pag-uusap ng mga nanonood na giant, pinag-uusapan ng mga ito kung ilan na ba raw ang natalo ni Yuan. Nagulat ang dalawang magkapatid nang makita nila na maging sina Talcar at Vulcan ay nasa bingit na ng pagkatalo. Sinabi ng isang nanonood na higante, na paano raw kaya naging posible na hindi man lang matalo ng mahigit sa 10 giant ang nag-iisang tao. Hinawakan ni Yuan sa damit ang isang giant na may kulay pulang buhok. Binuhat nito sa ere ang kinakalaban niyang si Vulcan, kahit na mas malaki at 10 taon ang tanda nito kay Boar ay nagawa pa rin itong mabuhat ni Yuan. Ibinagsak ni Yuan ang ulo ng giant na si Vulcan, hindi man lang nito nagamit ang malaking palakol na hawak-hawak niya. Napamura ang galit na si Vulcan kay Yuan, sinubukan agad nitong tumayo para bawian ito. Pero hindi na siya nakakibo nang bigla siyang hawakan ni Yuan sa kanyang balikat. Hindi na nakapalag ang giant na si Vulcan sa pagkakaroon ni Yuan ng lakas ng isang higante na nagmula sa nangyaring partial gigantification. Sinabi ni Yuan na wag na nga raw siya ng mga itong labanan ng paisa-isa. Gaya nga raw ng una niyang nabanggit, sumugod na raw ang mga ito sa kanya ng sabay-sabay. Tiningnan ni Yuan ang mga nanonood na giant at sinabihan niya ang mga ito ng ganoon ba raw talaga kahihina ang kanilang pag-intindi. Nainis naman ang mga higante na nakapakinig sa pangaasar ni Yuan, lalo na ang batang giant na si Boar. Habang nagpipigil ng galit ay sinabi ni Boar sa kanyang kapatid na si Wire na alam niya raw na binilinan siya nito na wag labanan si Yuan. Pero kung ganito naman daw ang iaasta nito, hindi ba raw tama lang na pagbigyan nila ang kagustuhan nito bilang isang bisita at labanan nila ito ng maayos? Napaisip naman ang mahiyaing si Wire sa narinig niya mula sa kanyang kuya. Nagbulungan ang mga nakapalibot na giant nang mapansin ng mga ito na naglalakad papalapit kay Yuan ang magkapatid na sina Boar at Wire. Mukhang gagalaw na nga rin daw ang dalawang ito. Magkakaroon na nga raw sila ng pagkakataon na mapanood kung paano makipaglaban ang mga descendant ng giant god. Inalis na ng isang giant ang walang malay na si Vulcan. Habang tinitingnan ang lumalapit na magkapatid ay naisip ni Yuan na wala nga raw siyang narinig noon tungkol sa dalawang ito. Pero mukhang nakakamangha raw pala ang dalawang ito kumpara sa inaasahan niya. Nagunat ang giant na si Boar at sinabing nangangati na nga raw siyang labanan si Yuan simula pa lang nang makita niya ito. Gusto na nga raw niyang makita kung gaano talaga kagaling ang sumisikat ngayon na si Kim Yuan. Sinabi naman ni Yuan kay Boar na manood daw ito hanggat gusto niya. Namula ang mga mata ni Yuan sa paggamit nito ng Cinder Eyes, at sinabi kay Boar na yun raw ay kung tatagal ito sa kanilang labanan. Natuwa naman ang giant na si Boar sa ginawang paghamon sa kanya ni Yuan. Sinabi nito na gusto nga raw niya ang lakas ng loob ni Yuan. Inumpisahan ni Boar ang laban at sumugod ito patalon sa ibabaw ni Yuan.
Ini-activate naman agad ni Yuan ang dalawa niyang high-rank sensory skills bilang paghahanda sa pagsugod nito. Inobserbahan ni Yuan ang kamao ni Boar gamit ang pinagsamang Cinder Eyes at Sensory Field. Nakaiwas siya sa malakas na suntok nito matapos mabasa ang direksyon at galaw na gagawin nito. Ipinadyak ni Boar ang paa nito sa kanyang tinutungtungan at ginamit niyang pangtuon ang isa niyang kamay upang paikutin ang napakalaki niyang katawan. Pagkaikot ni Boar ay agad nitong sinipa si Yuan, nasangga naman ni Yuan ang ginawa nitong pag-atake. Habang namamanhid pa ang kamay na ipinangsangga ni Yuan ay naisip niya na maliksing araw si Boar kahit na napakalaki nito. Nagbigay ng senyales si Boar sa kanyang kapatid na si Wire, na ito ng araw ang tamang pagkakataon. Nagulat naman si Yuan sa biglang paglabas ni Wire sa kanyang likuran. Kahit na palihim na pag-atake ang ginawa ni Wire ay nagawa pa rin itong madepensahan ni Yuan gamit ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Sa lakas ng pagsuntok ni Wire ay hindi napigilan ni Yuan ang kanyang katawan na mapaatras. Naisip ni Yuan na kasing lakas nga raw ng isang toro ang batang giant na si Wire. Mukhang mahihirapan nga raw siya na labanan ang magkapatid na ito na tanging strength lang ang gagamitin at hindi gagamit ng mana. Pero napagdesisyonan na niyang araw na isang pagsasanay ang pakikipaglaban niyang ito. Lalabanan niyang araw ang mga ito gamit lang ang skill na kailangan niyang sanayin. Wala nang oras na sinayang si Boar at agad na sinugod ang napaatras na si Kim Yuan. Naiwasan ulit ito ni Yuan sa tulong ng kanyang dalawang sensory skills. Pagkaiwas ni Yuan sa suntok na pinakawalan ni Boar, ay sinabi nito sa kanya na alam ba raw niya kung bakit hindi siya makasagot kapag pinagsasabihan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Iyon daw ay dahil mas malakas ang kapatid niyang si Wire kaysa sa kanya. Sumugod ang magkapatid na si Wire at Boar sa magkabilang direksyon. Dalawang malakas na atake ang malapit nang tumama sa mukha ni Yuan. Nagkaroon ng pagsabog noong tumama na sa pwestong kinatatayuan ni Yuan ang suntok ng dalawang magkapatid. Nagtaka ang magkapatid na giant kung bakit wala silang tinamaan. Habang hinahanap pa ng mga ito kung nasaan si Yuan, ay hindi nila napansin na naroon na pala ito sa ere gamit ang isang klase ng kapangyarihan. May suot-suot itong sapatos na nababalot ng kulay berde at hugis pakpak na mana. Suot ni Yuan ang item na tinatawag na Hermes Threads, ito ay ang sapatos ni Hermes na nawala matagal ng panahon ang lumilipas. Ang sapatos na ito ay nababalot ng kapangyarihan ni Hermes. May epekto ito na dagdag na 50% sa jumping ability, maaaring makatalo ng 2 beses sa ere, at maaaring gamitin ang skill na Sky Step ng 1 beses kada araw. Naisip ni Yuan na ito ng araw ang pinakahuli na kailangan niyang sanayin ngayon. Binili niya nga raw ang item na ito sa CP Shop sa ika-11 palapag. At dahil nga raw nasubukan na niya ang double jump, isa na lang daw ang natitira na hindi pa niya nagagamit. Mabilis na nakababa si Yuan gamit ang skill na Sky Step. Kasabay ng pagbagsak niyang ito ay ang mabilis na pag-atake niya sa batang giant na si Wire. Nagulat naman si Boar sa biglaang pagdating ni Yuan at sa pagkakaroon ng pinsala ng kanyang kapatid. Agad itong nag-alala at tinawag ang kapatid niyang si Wire. Pinoproseso pa ni Wire kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya may sugat. Agad na sinugod ni Boar ang kaharap niyang si Yuan, pero sa isang iglap lang ay nawala agad ito ng mabilis. Sinabi ng galit na si Boar na napakalikot daw ng kalaban nilang ito. Tinawag nito ang kapatid niya at sinabing corner daw nila si Yuan. Sumagot naman ng okay si Wire at hindi na inalintana ang sugat na natamo niya. Sa bilis ng paggalaw ni Yuan at ng dalawang magkapatid ay tanging kulay na lang ng kanilang kapangyarihan ang nasisilayan ng mga nanonood na giant. Sinabi ni Boar na magsitabi raw ang mga ito. Kinabahan naman ang mga nanonood na giant sa pangamba na baka raw madamay sila sa pagitan ng labanan ni Yuan at ng dalawang magkapatid. Noong panandaliang bumagal si Yuan ay tinangka ni Boar at Wire na hulihin ito. Kailangan daw muna nilang mapigilan si Yuan sa paggalaw ng mabilis. Pero bago pa nila ito mahuli at mahawakan ay bigla na lang ulit itong nawala sa kanilang harapan. Hindi masundan ng magkapatid na giant ang halinhinan na paggamit ni Yuan ng double jump at Sky Step. Sinabi ng humihingal na si Boar na nakakairita raw ang ginagawang paglutang ni Yuan sa ere.
Hindi nga raw nila ito mahuli dahil malaya itong nakakapagpaiba-iba ng direksyon. Sinabi rin ng pagod na si YR na naiiwasan nga raw ni Yuan ang lahat ng kanilang atake. Parang alam nga raw nito kung ano ang kanilang mga gagawin. Naisip ni Boar na hindi niya nga raw alam kung ano ang pinaplano ni Yuan, pero hindi nga raw sila nito inaatake ng maayos. Nabalot si Boar ng malakas na mana at naisip na hindi niya nga raw hahayaan na magpatuloy sila sa pakikipaglaban ng naaayon lamang sa kagustuhan ni Yuan. Tinawag ni YR ang kanyang kuya at sinabing tumigil daw ito matapos niyang mapansin na nakakatanggap na ito ng penalty. Naisip ni Yuan na kahit nga raw hindi isang ranker ang batang giant na si Boar, ay nakakakuha pa rin ito ng penalty sa natural na lakas na tinataglay nito. Ini-activate muli ni Yuan ang skill na Cinder Eyes. Naisip niya na dahil nga raw sa penalty na nakapalibot kay Boar, ibig sabihin daw noon ay gagamitin na nito ang buo niyang lakas. Kahit ganun pa man ay hindi raw uurungan ni Yuan ang sunod na atake ni Boar at sasalubungin niya raw ito ng harapan. Sa galit ni Boar sa sugat na tinamo ng kanyang kapatid, ay wala na itong pakialam kung ano pa ang sapitin ng kalaban niyang si Yuan. Isang napakalaking mana ripple ang paparating kay Yuan kasabay ng pakakawalang suntok ng giant na si Boar. Napaisip si Yuan kung gagamit na ba raw siya ng mana, pero napagdesisyonan niya na sundin pa rin ang kanyang plano. Ini-activate ni Yuan ang skill na Cinder Eyes upang mabasa ang gagawing galaw ni Boar. Naisip niya na kailangan niya nga raw mahanap ang tamang daan para malampasan niya ang pag-ataking ito. Sa paggamit ni Yuan ng maigi sa skill na Cinder Eyes ay mas lumawak ang kanyang pandama, pakiramdam niya ay parang bumagal ang takbo ng oras. May dulot nga lang ito na karagdagang bigat sa utak ni Yuan, pero nagkaroon naman siya ng mas maraming oras upang makapagdesisyon at makita ng malinaw ang gagawing suntok ni Boar. Nabasa man ni Yuan ang direksyon ng pag-atake ni Boar ay kailangan pa rin niyang masolusyonan ang nagwawalang mana tornado na kasama ng suntok na ginawa nito. Gaya nga ng plano ni Yuan, hindi ito umatras at sinalubong paharap ang pag-atake ni Boar. Ang napakalaking koleksyon ng mana na mukhang kayang bumura ng buong paligid ay biglang nagkaroon ng manipis na hati sa gitna. Napahingal ang batang giant na si Boar sa pagsugod niya ng buong puwersa at sa paglalabas nito ng makapangyarihang mana. Napakagat ito ng labi at nakaramdam ito ng pagkainis sa kanyang sarili. Sinabi ni Boar na mas baliw pa nga raw si Yuan kaysa sa inaakala niya sa pagsalubong nito ng tuwid sa pinakawalan niyang buong puwersang pagsuntok. Pagkalampas ni Yuan ay itinutok nito sa leeg ni Boar ang kanyang espada. Ang espada ring ito ay ang ginamit niya upang hatiin ang nagwawalang mana mula sa pag-atake ni Boar. Lumingon si Yuan at napangiti matapos marinig ang pagpapahayag ni Boar ng kanyang pagkatalo. Namangha at nagtaka ang mga nanonood na giant sa kanilang nasaksihang laban. Hindi sila halos makapagsalita sa nararamdaman nilang paghanga sa pagkapanalo ni Yuan. Maging ang kapatid ni Boar na si YR ay hindi rin makapaniwala. Naisip ni YR na sa ginawang pag-atake nga raw ng kuya niya ay nakahanda na itong tumanggap ng malakas na penalty, pero naiwasan nga raw ni Yuan ang suntok nito at nagawa pa niyang makalampas ng harapan sa nagwawala at malabuhawi nitong mana. Inabot ni Yuan ang kanyang kamay, pinuri nito si Boar at sinabing mas maayos nga raw kalaban ang magkapatid na ito kaysa sa ibang nakalaban niya. Umaasa raw siya na magagawa pa ulit nila ang paglalaban na ito ng marami pang beses. Ang magkapatid nga raw na giant ay ang perpektong kalaban ni Yuan upang mas mahasapan ito ang namumurol niyang pandama. Pinagmasdan ni Boar ang kamay na inaabot ni Yuan. Naisip niya ang sinabi nito na mas maayos nga raw silang kalaban kumpara sa iba. Wala na raw siyang pakialam kung sa sunod na araw, kung sa makalawa, at kung kahit kailan, basta nga raw lalabanan niya ulit ito. Napangiti si Boar habang iniisip na kahit ano pa raw ang mangyari ay susubukan niyang manalo kay Yuan. Kasunod noon ay nakipagkamay na si Boar kay Yuan at sinabing ikasisiya niya nga raw ang sinabi nito na maglalaban pa ulit sila ng maraming beses. Mabilis na dumaan ang mga araw, sa 10 araw na pananatili ni Yuan sa Giant Forest ay pare-pareho lang ang kanyang ginagawa. Ito ay ang makipaglaban ng maraming beses sa isang araw, at maging ngayong araw ay katatapos niya lang din sa pakikipaglaban. Sa harap ng isang hapagkainan ay hindi normal ang pagkain ng 4 na giant.
Kumakain ang mga ito habang nakakaramdam ng pagkainis sa kani-kanilang sarili at sa paulit-ulit na pagkatalo nila kay Yuan. Kahit anong gawin nila ay hindi pa rin sila magtagumpay na makabawi dito. Tanging ang mahiyaing si Wire ang normal sa mga kumakaing giant. Hinampas ni Buar ang lamesa at umorder pa ito ng isang napakalaking karne. Sinabi nito kay Yuan na kapag nga raw natapos silang kumain ay gusto raw niya ng rematch. Sa pagkakataong ito ay mananalo na raw siya. Sinabihan niya rin ang mga kasamahan niyang giant na bilisan raw ng mga ito ang pagkain upang makapaghanda na agad sila. Naisip naman ni Quant na hindi raw siya matutunawan ng maayos kapag ginawa niya ang sinabi ni Buar. Pinatigil ni Yuan ang nagmamadaling si Buar at sinabing hindi raw siya makikipaglaban ngayong araw na ito. Nagtaka naman si Buar at tinanong kung ano raw ang rason ni Yuan. Sumagot naman si Yuan na sa susunod na araw gaganapin ang kanyang 20th floor test, kailangan niya nga raw mag-focus sa pagpapanatili ng maayos sa kanyang kondisyon. Hindi na kumontra si Buar at sinabing wala nga raw siyang magagawa kung ganoon pala ang rason nito. Habang tinitingnan ni Wire ang katabi niyang si Yuan ay napapaisip ito. Akala nga raw niya noong nilabanan niya si Yuan kasama ang kanyang kuya, ay maaari na nila itong matalo kapag nilabanan nila ito ng mas matagal. Pero hanggang ngayon nga raw ay hindi pa rin nila ito natatalo kahit 5 na sila na nagtutulong-tulong sa pag-atake dito. Marahil nga raw ay bata pa lang sila, pero hindi raw madali ang ginagawa nitong pagtalo sa kanilang 5 giant na hindi man lang umaabot ng 5 minuto. Lalo na nga raw siguro kung seseryosohin sila ni Yuan at gagamit na ito ng mana habang nakikipaglaban. Napapaisip si Wire kung gaano ba raw talaga kalakas si Yuan. Tinanong ni Yuan si Wire kung may problema ba raw ito at bakit daw ito natutulala. Sumagot naman si Wire nang wala naman daw, iniisip niya lang daw ang katatapos lang nilang pakikipaglaban. Sinabi ni Wire na napansin niya raw na parang mas lumalakas daw si Yuan sa kada araw. Ibang-iba na nga raw ang lakas nito kumpara nung una nila itong nakalaban. Sumagot naman si Yuan nang parang hindi naman daw siya nagbabago ng ganoon. Hindi pa nga raw siya masyadong sanay sa mga skills na kailangan niyang sanayin. Nagulat naman si Wire sa sinabi ni Yuan na hindi pa raw ito masyadong sanay. Nagtanong si Buar kay Yuan kung nasabi nga raw ba nito na hinahanap niya ang Stone of the Sea. Tinanong niya rin kung babalik ba raw doon si Yuan upang maghanap, pag natapos na nito ang kanyang pagsubok at pag nakaakyat na ito sa sunod na palapag. Sumagot naman si Yuan ang hindi na raw, hahanapin niya na nga raw ang Stone of the Sea bago siya umakyat sa sunod na palapag. Naguluhan naman si Buar sa sinagot sa kanya ni Yuan. Sinabi nito na bukas na nga raw ang pagsubok ni Yuan, paano pa raw kaya ito makakapaghanap sa kaunting oras na meron ito. Natahimik ang 5 giant matapos mapagtanto ang ibig sabihin ni Yuan. Napatanong si Buar kung may kaugnayan ba raw ang Stone of the Sea sa ika-20 palapag na pagsubok na haharapin ni Yuan. Nag-aalinlangan na magtanong si Buar, pero sinabi niya pa rin ito. Tinanong niya si Yuan kung alam ba raw ito ng kanilang elder. Sumagot naman si Yuan ng oo, pero sigurado raw siya na hindi lang si Elder Urfa ang nakakaalam nito. Halimbawa na nga lang daw dito ay ang mga giant gods. Sinabi ni Yuan na narinig nga raw niya na descendants ng mga giant gods sina Buar at Wire, marahil nga raw ay alam rin ito ng kanilang ama pero hindi lang nito sinasabi sa kanila. Napatanong naman si Buar kung ganoon ba raw talaga kaimportante ang item na Stone of the Sea. Sumagot naman si Yuan ng oo. Sinabi ni Buar na dapat daw pala ay sinasarili na lang nila ito para sa kanilang mga giant gaya ng mga chismis na kumakalat. Nagtanong din si Buar kung bakit daw kaya kay Yuan pa sinabi ng kanilang elder Urfa ang impormasyon ng Stone of the Sea imbis na sa kanila. Sumagot naman si Yuan nang hindi rin daw siya sigurado. Marahil nga raw ay pinili siya ni Elder Urfa dahil siya raw ang pinakamalakas. Nabitawan naman ni Quant ang karne na kinakain nito at sinabing hindi raw siya makapaniwala na gagawin ito sa kanila ng kanilang elder. Kahit nga raw alam pala nito ang lahat ay mas pinili pa rin itong manahimik ng napakatagal. Kahit pa nga raw alam nito kung paano sila nagdusa ng dahil lamang sa napakawalang kwentang alamat. Sinubukan ni Wire na patigilin si Quant sa pagsasalita pero hindi siya nito pinakinggan. Sinabi ni Quant na tama naman daw ang mga sinasabi niya.
Tinanong niya si Wire kung alam ba raw nito kung ilang beses siyang pinagdiskitahan ng mga tao nang dahil lang sa batong iyon. May pagkakataon nga rin daw na halos muntikan na siyang mamatay. Sinabi ni Quant kina Wire, Buar, at Vulcan na magpakatotoo raw ang mga ito. Hindi lang naman daw sa kanya ito nangyayari. Lahat daw sila doon ay naranasan din ito. Ganoon ba raw talaga kaimportante ang buwisit na batong iyon kaysa sa kanilang buhay? Lagi na nga lang daw siyang nangangamba sa tuwing pupunta siya sa labas. Kailangan niya nga raw lumakad ng nagtatago at hindi nga rin daw siya pwedeng lumaban kahit na ang mga tao naman ang nag-uumpisa nito. Nagtitimpi at nagtitiis na nga lang daw siya sa tuwing nararanasan niya ito. Bakit ba raw ganoon na lang kahalaga sa kanilang elder ang Stone of the Sea? Nagdilim naman ang paningin ni Quant matapos marinig ang sinabi ni Yuan na tama raw ang naging desisyon ng kanilang elder. Tinanong ng galit na si Quant kung ano raw ang ibig sabihin ni Yuan. Sumagot si Yuan sa tanong ni Quant at sinabing kung nakuha nga raw ng mga taong ito ang Stone of the Sea, malamang nga raw ay patay na ngayon ang lahat ng mga giant. Nagalit si Quant kay Yuan at tinawag na niya ulit itong langgam. Hindi naman nasindak si Yuan at ipinagpatuloy pa rin ang kanyang pagsasalita. Sinabi niya kay Quant na hindi ba raw mas tama na manahimik na lang muna kaysa sa makita ang pagkalipol ng kanyang mga kalahi. Sinugod ni Quant si Yuan dala ng nararamdaman nitong emosyon. Sa pag-atake ni Quant ay nagtanong ito kay Yuan kung ano ba raw ang alam nito, sino ba raw ito para magsabi ng mga ganoong bagay. Madaling naiwasan ni Yuan ang ginawang pag-atake ng nagagalit na si Quant. Sa dami ng ginawa nilang laban ay hindi pa ito nananalo sa kanya. Mas lalo pa ngayon na nagpapadalos-doles ito sa nararamdaman nitong emosyon. Matapos makaiwas si Yuan ay hinawakan niya agad sa balikat si Quant. Pinayuko niya ito at inihampas niya ang ulo nito sa lamesa na kanilang kinakainan. Tumilapon ang ilang pagkain ng hapagkainan sa ginawang ito ni Yuan. Sinubukang kumawala ni Quant pero wala siyang magawa kay Yuan. Napahiyaw na lang ito kay Yuan nang pakawalan daw siya nito. Sinabihan naman ni Yuan si Quant at tinanong kung ano naman daw ang alam nito. May alam ba raw ito sa mga pinagdaanan ng kanilang elder na si Urfa? Sinabi ni Yuan na hindi raw isang krimen ang pagkawalang alam, pero hindi raw dapat pinapatakbo ni Quant ang bibig nito kung wala naman siyang nalalaman na kahit na ano. Binitawan na ni Yuan ang batang giant na si Quant, matapos niyang mapansin na unti-unti na itong kumakalma. Pumatak sa sahig ang katawan ni Quant noong bitawan na siya ni Yuan. Hindi na lumingon si Yuan at dumiretso na ng pag-alis palayo sa pinangyarihan ng komosyon. Gusto pa sanang pigilan ni Wire sa pag-alis si Yuan, pero nakita niya ang lubos na pagkadismaya nito sa mga pinagsasabi ni Quant. Sinabihan ni Vulcan si Quant na sa ilang araw nilang pakikipaglaban kay Yuan, hindi pa ba raw nito napapagtanto na wala siyang laban dito. Napakalakas nga raw nito kumpara kay Quant, nag-asal bata naman si Quant na siyang naaayon sa kanyang edad, at sinabing pupunta nga raw siya ngayon sa kanilang elder upang kuhanin ang sagot nito. Sinabihan ni Buar si Quant na tumigil raw ito, hindi nga raw nila alam kung tama ba o hindi ang sinabi ni Yuan. Malalaman nga raw nila ang totoo sa susunod na araw habang nagaganap ang pagsubok, kaya wag na raw itong gumawa ng kaguluhan. Nainis pa rin si Quant pero pinakinggan nito ang payo sa kanya ni Buar. Napaisip naman si Buar kung totoo nga raw ba na itinago ni Elder Urfa at ng kanilang ama ang katotohanan sa kanila. Gaano pa raw kaya karami ang mga nalalamang ito ni Yuan? Bumalik na si Yuan sa kanyang kwarto, ito ang lugar na tinutuluyan ni Yuan sa 10 araw niya na pananatili sa Giant Forest. Ang tanging laman ng kwarto na ito ay isang kama na may 10 metro ang haba, at mga normal na kagamitan na ginagamit sa pang-araw-araw. Nagpahinga na si Yuan at humiga sa napakalaking kama. Sa paghiga nito ay napahinga ito ng malalim. Habang hawak ang kanyang ulo ay naisip ni Yuan na nananakit nga raw ang kanyang ulo dahil sa walang tigil niyang paggamit ng Cinder Eyes at Sensory Field sa loob ng 10 araw. Kailangan niya nga raw makapagpahinga ng maayos bago siya sumalang sa kanyang pagsubok. Nagtaka si Yuan nang bigla niyang maramdaman na nag-vibrate ang kanyang kanang kamay. Iniangat nito ang kanyang kamay at kanya itong pinagmasdan. Sa paglabas ng itim na mana mula sa kaini ay naisip ni Yuan na kaya raw siguro ito naglalabas ng mana at nagpaparamdam, ay dahil malapit na siya sa weapon na nagrerepresenta kay Poseidon na siyang Panginoon ng karagatan.
Kilala nga rin daw ang Stone of the Sea sa tawag na Trident's Fragment. Nag-umpisa nga raw mag-react ang Kaini simula nang dumating siya sa ika-20 palapag, pero mas tumitindi nga raw ang pagpaparamdam nito ngayon. Ang Trident's Fragment nga raw ay isang item na kagaya ng Dark Divine Crystal na siyang pinagmula ng nasa kamay niya ngayon na Kaini. Napapaisip si Yuan kung nagre-react ba raw ang lahat ng fragment sa isa't isa. Kung ang 3 fragment nga raw ay orihinal na iisa, ibig sabihin daw noon ay natural lang na mag-react nga ito sa bawat isa. Kung tama nga raw ang teorya niya, magagamit niya nga raw pala ang Kaini bilang isang radar. Sinabi ni Yuan na maayos nga raw kung ang kanyang Kaini ang siyang magiging susi sa sunod niyang gagawin na pagsubok. Ipinikit ni Yuan ang kanyang mata. Naisip nito na kailangan niya nga raw makagawa ng paraan upang magising niya ang bagay na iyon na naaayon sa kanyang kagustuhan. Ang bagay nga raw na tinutukoy niya ay ang Kaini mismo. Hinahangad nga rin daw ng Kaini ang iba pang parte nito. Unti-unting lumabas ang itim na mana mula sa Kaini, hindi na dahil sa mismong item na ito kundi dahil sa kagustuhan na ni Yuan. Ipinagpatuloy ni Yuan ang paggamit sa Kaini at dahan-dahan niya itong inutusan na ibuka raw nito ang kanyang mga mata. Imulat nga raw nito ang kanyang mata gaya ng ginawa niya noon. Naubos na ang pasensya ni Yuan kaya ginamitan niya ng Holy Fire ang suot-suot niyang Kaini. Gagamitin niya nga raw ito ng maayos upang mapasayaw sa tuwa ang Adyushi na si Hephaestus. Hindi hininto ni Yuan ang paggamit ng Holy Fire sa suot niyang Kaini at sinabihan niya ito na itigil na raw nito ang pagtulog. Nabalot muli ng kadiliman ang buong paligid ni Yuan kagaya noong una niya itong nakuha mula kay Hephaestus. Pinagpatuloy ni Yuan ang pagsasalita, at sinabi sa nasa harapan niyang dilaw na misteryosong mata, na gumising na raw ito.